Mga idol, 20 naman ang ating gagawin yung pinakang kamarote na nito. Una, hilanan natin itong baral dito sa hulihan. Lalagyan din natin ito ng tabla na pinakang pamakuha ng parka. Yan. Yan, dyan mga idol natin ilalagay yung tabla na pagpapakuha ng parka ng kamarote. Yan, dyan natin ilalagay. Sa mga nagtatanong mga idol sa pagbubuo daw ng kamarote, yan ito mga idol, panoorin nyo po tapusin para makaroon kayo ng idea sa paggagawa din ng kamarote. Yan, ito naman yung patungan ng tarik na dito rin ipapako mga idol yung parka ng kamarote natin. Kailangan matibay yung kakapit mga idol niyan, yung tuhino kung tawagin sa amin. Mga patungan ng tarik. Yan, tutungtong yung tarik na ating panghuli. Yan, okay na mga idol na ikabit na natin itong tuhino. Ating masilyahan muna para malinis ang ating trabaho. Yan. Gaya ng ginagawa ko mga idol sa lahat ng mga kinakabit kong gamit ng bangka, diretsong masilya na. Ito naman mga idol, mga ligason ng ating tatanim na dito sa daydayan. Itong ligason ng kamarote. Pag natapos natin ito mga idol at nakatigas na yung epoxy, parka naman natin kakabit dito. Saka tayo magpaparka pagka kompleto na itong ligason. Yan, itong balang nga pala mga idol ay nakamitsa itong ligason dito sa daydayan. Nakabaon. Yan, okay na ngayon. Kabit na natin na doon sa kabila na mga ligason. Ito naman sa kabila. Masilyado ng mga idol ang labas din itong kabila. May epoxy na rin sa parka.
Lalagyan na natin mga idol ng parka itong ating kamarote. Pero unahin muna natin mga idol itong pinakang sahig. Dahil pagka naparkahan na ito, mahihirapan na tayo mga idol lagyan na ng sahig ito. Kaya unahin muna natin sahigan itong cabinet. Yan ganyan ang ginagawa ko mga idol sa paggawa ng kamarote. Yan. Lagyan na natin muna ng soleras na pagpapakuha ng plywood. Pag natapos natin mga idol sa ganito, saka natin ikakabit yung parka. Gaya lang mga idol ang sunod-sunod na proseso sa pag-assemble ko ng kamarote. Pero yung ibang manggagawa, ibang kung lang kung anong style lang ko nila. Sa akin ay ganito mga idol. Yan. Muna ko muna itong sahigan. Yan, mga naka-epoxy na din mga idol ito para iwas bulok din dito sa mga baral. Kailangan naka-epoxy din. Epoxy na rin lahat ng plywood nito dito. Yan, tinulungan tayo mga idol ng ibang mga manonood ng paggawa ng bangka dito. Lagyan na din natin ng harang doon sa sahig ng cabinet para hindi malaglag yung mga gamit natin pagka bumukas yung sliding na pinto ng cabinet. Meron sadyang harang na dito na kahoy. Yan, nakakabit na natin mga idol itong parka, itong kamarote. Ayan, kaya lang mga idol ang pagsukat ng parka ng kamarote. Ayan, mas mataas mga idol itong bandang hulihan. Kasya doon sa mabababa ng 1 pulgada, yun nasa unahan. 19 mga idol yun nasa bandang huli. 18 itong nasa una. 18 inches. Medyo patungo mga idol ang tayo ng batsula. Mas magandang tingnan, mas magandang forma ng gayon kasi doon sa pantay. Ating lapisan na itong arko nung pinakang kakapitan ng daydayan. Katulong pala natin mga idol yung makulit nating apo. Laging narito sa gawaan ng bangka. Tabasin na natin itong plywood na ikakabit natin parka dito sa kamarote. Papaitin na lang natin mga idol itong arko dito sa pinakang design sa bandang huli. Bago natin ikabit mga idol doon sa bangka, ating pahida na ng epoxy. Yan, lagi naman gaya ng ginagawa natin mga idol. Bago ikabit, minamasilyahan na muna natin.
Bukod naman ito nagkakabit na ilalagay mga idol ang epoxy. Ilalagay na natin ang epoxy dito sa mga sawa. Yan, okay natin ipapako ng mga idol itong parka ng kamarote. Yan. Tulong-tulong mga idol para madali ang trabaho. Mas mabilis ang gawain pagka tulong-tulong. Dito naman sa kabila mga idol ating kabitan ng parka. Mastilyado na pala nga mga idol itong baba nitong parka nitong ating simbolo bangka. Inuna kong minasilyahan ito. Itong harapan naman ng kamarote mga idol ang ating lalagyan ng dingding ng parka. Yan, kumpleto na yung tagiliran nito. Ito namang pinakamukha ng kamarote ang ating lalagyan ng parka. Lagyan muna natin ng frame, pamakuan ng plywood. Ganyan lang mga idol ang pag-assemble ko ng kamarote. Dito naman sa ibabaw, lalagyan din natin ng frame. Yan, okay na mga idol. Tapos ang lagyan natin ng frame. Itong plywood na naman ang ating sisigo. Umpisahan natin sa bandang ilalim. Sukatan na natin ang dingding na plywood. Itong ganitong kamarote mga idol, itong ganito kalaki, halos mahigit isang plywood na nauubos nito. Kahit ganito lang kaliit na bangka na kamarote. Dahil marami siyang mga design.
Yan, ito naman bandang ibabaw mga idol. Ito ang ating lagyan ng parka. Hanggang lang mga idol ang pagsisigo ng plywood. Kailangan mga idol pasawahan din ito sa epoxy para huwag masinip ng tubig. Dahil itong cabinet kailangang silyado para kung may mga gamit man tayo dito na hindi pwedeng mabasa ay kailangang hindi masinip ng tubig ang loob para tuyo, mananatiling tuyo yung ating mga gamit dito. Konti lang mga idol, matatapos na rin natin itong kamarote. Pagkakabit na naman ng daydayan mga idol, dito sa ibabaw nitong kamarote ang ating ikakabit. Yan. Lalagyan na natin ang daydayan, paikot ito, itong ibabaw. Ganito talaga mga idol ang proseso sa paggagawa ng kamarote. Kabit muna natin daydayan yan dito sa unahan. Bago natin ikakabit itong nasa tagiliran. Ito naman daydayan sa tagiliran ng ating ikakabit. Yan. Nakakonekta mga idol dito sa daydayan dito sa unahan. Dito nakapako. Tapos yan, ipapako natin sa plywood. Yan, okay na, nakabit ng mga idol yung daydayan. Dito naman tayo sa ibabaw. Itong railing ng cabinet ang ating ilalagay. Ito mga idol ay may kanal. Yan. Diyan nakasigo yung pinto ng ating cabinet na sliding. Kaya maluwang mga idol ang kanal niyan ay dalawang plywood na salubungan. Okay na mga idol, kabit yung railing ng cabinet natin ng pinto ng ating sliding. Pantayin muna natin mga idol itong ibabaw bago natin siguhan ng plywood. Lalagyan na natin ng bubong itong ibabaw. Epoxyhan muna natin mga idol. Kailangan sawa din mga idol sa epoxy. Talagang laging ganito ang ating proseso. Yung kailangan epoxy ay huwag titipirin dahil baka tumaga sa loob ang tubig pagkakulang sa epoxy. Kailangan talagang palabsit yung epoxy sa mga tagiliran para kasigurado tayong puno, walang bakante. Okay na, naikabit na natin yung bubong. Ito naman balustre mga idol ang ating ikakabit.
pinakang design dito sa ibabaw. At pako na natin. Dito naman sa kabila mga idol, ating kakabit na rin itong pinakang design o balustre. Tapos lagyan din natin mga idol ng kahoy na nakabalagbag dito, yung pinakang parang para wag umagos yung tubig doon sa loob ng kamarote. Yan, lalagyan sadya natin yan ng ganyang kahoy. Tapos pakuha natin ang dito sa ilalim sa plywood. Dagdag patibay pa rin mga idol yan dyan sa ibabaw. Saka ganyan talaga ang design ng kamaroting niyayari. Lagyan natin mga idol lang sara itong ating cabinet, itong sliding. Yan, kakabit muna natin yung pinakang ano niya, hawakan, pinakang tangkay ng para may hawakan tayo pag bubuksan at sasarahan. Yan, pagkabila mga idol nung panara, mayroon lalagyan natin ng hawakan, handle. Lalagyan natin ng handle. Yan, magkabila mga idol yan. Dalawa, magkasalubong mga idol yan doon sa kanal ng frame. Yung may kanal na frame. Doon natin isusuot yan, dalawang plywood. Salubungan. Ayos sa mga idol na ikabit na natin pinakang handle. Ito na natin mamasilyahan mga idol pag nakakabit na. Yan. Ito na lang mga idol ang ating gagawin dito sa kamaroting ito. Itong panara. Sliding yan. Magkasalubong mga idol ng dalawang plywood. Tapos ito yung pinakang guide na harang dito sa baba. Diyan natin na ipapako mga idol si pinakang baral sa baba para hindi lumabas yung pinakang pinto na sliding natin dito sa ating cabinet. Kailangan ganitong cabinet mga idol silyado, yung hindi mapapasok talaga ng tubig kahit umulan o lumakas man at masambulihan ng mga alon, kailangan hindi mapasok dahil mayroon tayong diyan tayo nagtatabi ng mga bihisa natin na damit at saka mga baon diyan natin ilalagay. Kaya yung ating mga kawil na panghuli ng isda, yan,
Yung iba dyan nakatabi. Ano, okay na mga idol. Magkabila yan. Pwede mong buksan. Maluwang din mga idol ang cabinet ito. Marami rin pwedeng mailagay na mga gamit. Ating masilyahin na rin. Pagka natuyo, pwedeng lihahin. Yan, okay na mga idol. Tapos na, masilyado na. Hanggang dito na po mga idol. Huwag po sanang kalimutang mag-like at pakishare na din po. Yan, thank you so much po at God bless po sa ating lahat.